Mag-aalas 10 na ng gabi nang makauwi sina Carlo at Redentor. Hapong-hapo ang pakiramdam nila. Matapos makapaligo, naupo si Redentor sa terrace para magpahangin. Maya-maya pa'y dumating na rin si Carlo na nakapaligo na rin at may dalang 2 boteng beer. Marahang pagtapik ang ginawa ni Carlo sa balikat ni Redentor at saka iniabot ang 1 bote. Halos magkasabay nilang inilapit sa bibig ang bote at nilagok ang laman. Magkasabay silang bumuntong hininga, kaya nang magkatinginan ay parehong natawa at saka nailing. Pareho silang tumanaw sa kawalan habang inuubos ang laman ng boteng hawak, habang may kani-kanyang iniisip na hindi magawang isatinig. Hindi makatulog si Carlo. Pakiramdam niya'y tila hinahalukay ang bituka niya. Marahas niyang naihilamos ang mga palad sa sariling mukha. Iniisip kung ano ang paraang maaaring gawin. Paano mapipigilan ang puno sa paniningil? Nasa bunutan niya ang sarili habang panay ang iling, habang umuusal ng taimtim na panalangin. Ganon din si Redentor. Tumitilaok na ang manok ay gising pa rin. Nakatayo sa tapat ng bintana at pinagmamasdan ang mapusyaw na liwanag ng buwan. Magtatatlong taon na mula nang matanggap at sumikat ang kanyang mga obra. Ang buhos ng pera ay tila tubig sa ilog na sinasalok lang. Hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin siya makapaniwalang narating niya ang tugatog ng tagumpay sa napakaikling panahon. Kahit ano ang isulat niyang kwento ay nagiging hit, kahit sa takilya. Hindi nawala ng kinang ang pangalan niya. Nanatili siyang sikat. Muling gumuhit ang mapait na ngiti sa kanyang labi. Kung totoo ang sinabi ng matandang lalaki, mamamatay din siya gaya ni Goryo. Nanlambot ang mga tuhod niya. Pabagsak siyang napaupo sa gilid ng kama dahil sa matinding kilabot na gumapang sa buo niyang katawan. Mamamatay na siya. Mamamatay na siya sa susunod na linggo. Diyos ko, nasambit niya. Nang umaga ding yun ay pinatawag ni Redentor si Dodong at ipinagtapat dito ang lahat. Namutla si Dodong sa takot, hindi makapaniwala. Sa pelikula lang nangyayari ang ganon. Kahit lalaki at bato-bato ang pangangatawan, hindi nito napigilang maiyak. Bagaman nagluluha ang mga mata ay nagawa pang magbiro ni Redentor. Buhay pa naman siya, ay iniiyakan na ni Dodong. Hindi na napigilan ni Dodong yakapin ang pinagkakautangan ng loob, habang nananalangin, huwag naman sana, hindi sana totoo. Sinikap ni Redentor magpakatatag. Kinausap niya si Carlo. Sinabi niyang maswerte pa nga siya dahil alam niya kung kailan siya mamamatay. Magagawa pa nila ang mga gusto nilang gawin. Mapaghahandaan pa. Kumausap din siya ng abogado. Inayos ang mga ari-ariang ipamamanang lahat kay Carlo. Kay Carlo niya inilipat ang royalty na mga librong isinulat niya at ang bagong kwentong naisulat na.
Ganon din ang malaking halaga para kay Dodong na binili na niyang huwag pababayaan si Carlo. Lumipas pa ang mga araw. 2 araw na lang ang nalalabi. Para siyang isang kriminal na bibitayin. Iniisip man niyang makakasama na niya ang lolo at lola sa kabilang buhay, ay natatakot pa rin siya. Ipinilig niya ang ulo at saka pinatatag ang sarili. Magkikita sila ni Carlo sa puntod ng lolo at lola nila. Doon sila magpapalipas ng oras at iinom ng paborito nilang beer. Nakabihis na siya nang tumunog ang cellphone niya. Napamura siya. Si Carlo. Naaksidente raw. Nasa loob na ng operating room si Carlo nang dumating si Redentor sa ospital. Nag-aagaw buhay. Napaupo siya sa panlulumo. Mabilis daw ang takbo ng kotse ni Carlo. Nagpaikot-ikot ito na parang nabangga at saka sumalpok sa isang poste. Anim na oras na ay hindi pa natatapos ang operasyon. Labas-masok ang mga doktor sa operating room. Taimtim siyang nanalangin, nagmakaawa para sa kaligtasan ni Carlo. Siya na lang, huwag pati ang kaibigan niya. Napapitlag siya nang may humawak sa balikat niya. Ligtas na ang pasyente, nakangiting sabi ng sirohano. Salamat po. Maraming salamat po. Naluluha niyang sabi. Dumating si Dodong na may dalang pagkain para sa kanya. 2 oras pa bago naihatid si Carlo sa pribadong silid na kinuha ni Redentor. Nang maiayos na ito ay naisip niyang umuwi muna para kumuha ng mga gamit dahil ayon sa doktor, bukas pa ito magigising. Si Dodong muna ang magbabantay. Tansya niya ay makababalik agad siya dahil hindi pa traffic sa mga oras na yon. Pero natrap siya sa gitna ng kalsada. May 2 bus na nagkabanggaan. Natagalan bago na iayos uli ang daloy ng trapiko dahil sa may mga pasaherong naipit sa loob ng bus. Pagkaraan pa ng mahaba-habang sandali nang makauwi siya sa bahay. Pumasok siya sa kwarto ni Carlo at kumuha ng damit sa closet nito. Kumukuha siya ng tuwalya nang may malaglag na notebook sa paanan niya. Nangiti siya nang makita ang mga kwentong isinulat ni Carlo doon. Pahapyaw niyang binasa ang ilan. Nagka-interes siya sa istorya, makatotohanan at malaman. Lilinisin lang ay pwedeng-pwede nang ipasa sa publishing na sinusulatan niya. Itinuloy niya ang pagbuklat sa mga pahina. Napakunot ang noo niya nang mapansin ang isa pa. Parang siya ang tinutukoy sa kwento. Natanggap ang obra niya sa publishing company na nag-reject sa kanya. Sold out ang lahat ng kopya. Ganun din ang iba pang kwentong isinulat niya. Ginawa pang pelikula at tumanggap ng maraming award. Sumikat siya, hinangaan at naging inspirasyon ng karamihan. Lalong nanlaki ang ulo niya nang mabasa ang nakasulat sa gawing hulihan. Mababasa mo ang sinulat kong ito at mapapahanga kita. Sasabihin mong pwedeng-pwede nang ipasa sa publishing na sinusulatan mo. Ang lagi kong dasal at hiling ay magtagumpay ka at makamit mo ang iyong mga pangarap. Kapag nangyari na,
Saka ko lang masasabing, sa wakas, may nagawa rin ako para sa'yo. Maraming salamat sa lahat, Redentor. Otomatikong lumipat ang paningin niya sa suot na relos. Hindi niya makakalimutan ang araw at oras nang pumirma siya ng kontrata sa publishing company. Kailangan siya ni Carlo. Kailangan siya ang nasa tabi nito kapag nagising. Kailangan nilang mag-usap. Kailangan niyang makausap ang kaibigan. Halos paliparin niya ang sasakyan pabalik sa ospital. Ilang hakbang na lang patungo sa silid ni Carlo nang tumunog ang cellphone niya. Si Dodong ang nasa kabilang linya. Basag ang tinig. Humihikbi. Bumigat ang mga paa niya sa paghakbang. Kung hindi na itukod ang palad sa dingding, ay malamang na natumba. Nabuksan niya ang pinto ng silid, kung saan natatanaw niya ang hospital bed na hinihigaan ng kaibigan. Heart attack. Tila may biglang liwanag na kumudlit sa kanyang isip. Bumalik sa alaala ang pagdating ng telegramang pinagre-report siya sa publishing company. Ang ika-3 taon ng natupad na hiling. Nang hihina niyang nilapitan ang bangkay ng kaibigan. Niyakap habang walang patid ang pagdaloy ng luha. Gubat. Bilog na bilog ang malaking buwan, kung saan ang liwanag ay tila nakatuon sa napakalaking puno sa pinakagitna. At sa pagitan ng dalawang naglalakihang ugat ay naroon ang isang sando at mga prutas. Bago po natin tuluyang itiklop ang huling pahina ng kwentong ito, ay gusto ko uli kayong pasalamatan sa pakikinig. Maraming salamat din po sa mga sumusunod. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, na pansamantalang magpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang muling makipagkwentuhan sa inyong lahat. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!